Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa resulta po ng trade negotiations sa pagitan ho ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at US President Donald Trump, ano po mga kabida. Tila naisahan po ang Pilipinas ho dito, ano? Sa negosyasyong ito po mga kabida, ano po, no? Bakit? Kasi ho, masaya na po ang Pilipinas mga kabida nung kinak po ni President Donald Trump yung 20% po natin na taripa na inimpose po ng US government. Ano po? From 20%, ginawang 19% na lang po. Masaya na po dito ang delegasyon po ni Pangulong Marcos. Samantalang yung kapalit po mga kabida, 0% po yung taripa po, ano? Ng ilang mga imported products mula sa US papasok po ng Pilipinas. So kung tutuusin po natin, meron pong disbalance po dito, ano, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, ito pong post ni Donald Trump po mga kabida sa kanyang Truth social media account, ano po, no? President Ferdinand Marcos of the Philippines is just leaving the White House with all of his many representatives. It was a beautiful visit and we concluded our trade deal whereby the Philippines is going open market with the United States and zero tariff. The Philippines will pay a 19% tariff. In addition, we will work together militarily. It was a great honor to be with the president. He is highly respected in his country, as he should be. He is also a very good and tough negotiator. We extend our warmest regards to the wonderful people of the Philippines. Ayun, malinaw po yun sa sinabi po ni President Trump, ano? Zero yung taripa po, ano, mga kabida, ng mga produkto po ng Estados Unidos, okay, papasok po ng Pilipinas. Pero dito ako nababahala po makabida sa kanyang term na ginamit, open market. Ang ibig sabihin po, posibleng lahat ng mga produkto, ano, mga kabida, okay, mula sa US papuntang Pilipinas ay wala hong ni singkong duling makukuha po ang Pilipinas po dito, ano? Samantala po, 19% po yung babayaran po ng mga produkto po natin na papasok po ng Estados Unidos. Oh. Kung tutuusin, disbalance po yan eh, ano, mga kabida. Mas mahal pa yung gastos po ng delegasyon po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos papuntang Estados Unidos kaysa dito ho sa 1% cut. Okay? Diba? Mas mahal pa po. Millions yung gastos po ng biyahe po ng Pangulo papuntang US, mga kabida, kasama yung kanyang mga representatives, ano? Ilang mga representative yon yung kasama po ng Pangulo papuntang Estados Unidos, mga kabida, no? Eto, babasahin ko lang po ito pong post po mga kabida ni Mon Kualuping, ano? 5 hours ago po ito. Ang kanyang post, ito po. Tough negotiator, Trump got everything. Marcos got nothing except a photo op. Ito yung matindi, ano, mga kabida. Trump called Marcos a tough negotiator. Mantakin nyo, tinawag po ni Trump si Marcos na tough negotiator. Paano naging tough negotiator yan? Kung tutuusin po, wala hong nakuhang Pilipinas po dito, ano? In terms of tariff. Tayo pa yung medyo dihado po dito, ano po, mga kabida. Oh, tinawag po na tough negotiator kasi parang ano na lang po yun eh. Parang Consuelo de Bobo, kumaga palaman na lang po yun mga kabida, no? Pero kung tutuusin po, hindi ho tough negotiator yan. Okay? Eto, tuloy tayo mga kabida. Trump called Marcos a tough negotiator right after getting him to agree. Okay? Number 1, 0 US tariff. Number 2, 19% Philippine tariff from 20%.
And number 3, more US missiles on Philippine soil. Number 4, and a nice photo for Malacanang's hallway. Kinumpare po niya mga kabida, ito hong taripa no, ng Indonesia no, at saka Pilipinas. Okay? Pero hindi pumunta yung delegasyon po ng Indonesia no, sa US ha. Meron pong comparison ano, mga kabida, ito pong si Mon Kualuping ano po. Dito ho sa trade deal ano, between the Indonesia and the Philippines ano po. Pero dito ho sa Indonesia po mga kabida, hindi po kailangang pumunta sa US ito pong presidente po nila no, at 10 ng kanyang mga representatives ano po, para lang po i-negotiate yung tariff na inimpose po ng US ano, doon po sa Indonesia ano po, mga kabida. Pero ito yung comparison po ano. Babasahin ko lang po itong post ni Mon Kualuping mga kabida ano po. Now contrast that with Indonesia's President Prabowo. Okay? One phone call slash US tariff from 32% to 19%. Mantakin yun, laki. Yung difference po mga kabida, no? Mula sa 32% na inimpose na tariff po ng US, okay, sa Indonesia, dahil lang po sa tawag po ni President Prabowo mga kabida, no, kay President Donald Trump, ginawa hong 19% na lang po, ano? Okay? Eto, no fanfare, no stage visit, no clapping entourage. So dito pa lang, wala hong gasto. Ito pong Indonesia, no, mga kabida. Nung pinababa po nila yung tariff ng US ano, from 32% to 19%. Okay? And Indonesia walk away with the better deal. So who's the real tough negotiator? It's not the one who showed up in a barong for a Trump talk show. The bulahan continues. Ayon. So, yung sinabi po ni Donald Trump, mga kabida, na tough negotiator, ito hong si President Marcos, hindi po yun totoo. Okay? Hindi ho totoo yun. Unang-una po ganito. Gumastos po tayo ng millions of pesos nung pagbisita ho ni Pangulong Marcos sa US. Kasama na po yung kanyang entourage na po. Na? Tapos, ang nakuha lang po natin, 1% cut. Okay? Tapos, ang US, yung mga produkto po nilang papasok po ng Pilipinas, ni Singkong Duling, wala ho tayong makukuha po dyan kasi zero yung tariff po, ano, mga kabida. Pumayag po ang Pilipinas na wala hong taripa. Ang mga US products po, ano, at ang nabanggit lang po ni Pangulong Marcos is yung automobile, meaning yung mga sasakyan po, ano. Ilan lang ba yung mga bumibili po ng sasakyan, ano, from US? Mostly, yung mga sasakyang binibili po ng mga mayayaman po dito sa Pilipinas po mga kabida, itong mga sasakyang nagmula ng Japan, ano, from China, ano, yun yung mga mostly preferred cars, ano, o automobile, ano po, mga kabida, ng mga Pilipino, ng mga mayayamang Pilipino, ano po. Hindi pa po natin alam kung ano pa yung ibang mga produkto, mga kabida. Most likely, duda po ako dito, ano? Pati yung mga armaments, military equipment, posibleng zero ang taripa po dyan, mga kabida. Kasi yun yung parang focus po ng Estados Unidos, ano? Kung kaya nakipag-negotiate po sila sa Pilipinas po, mga kabida, ano po, no? Ito palang sinabi ni Trump po dito, ano? Nakakabahala po ito, ano? We will work together militarily. Okay? We will work together militarily. So, ibig sabihin, since meron pong partnership, ito pong US at saka itong Pilipinas, dating ho sa defense, mga kabida, no? In fact, may mga sites na po, ano, dito sa Pilipinas po, mga kabida, na sinasabi ho nilang EDCA sites. Meron na raw mga missile installation po, ano? Okay? Nabasa ko po yung post po, mga kabida, ni General Romeo Poquis sa kanya hong post. So, yun po, mga kabida, no? So, talo po tayo dito ho sa pagbisita ho ni Pangulong Marcos sa US.
Hindi po tayo nanalo ho dito. Ang totoong nanalo po dito, ang US po mga kabida, si President Donald Trump. Okay? Sinabihan lang po ng mga magagandang salita. Ito pong si Pangulong Marcos, bumigay na po, tuwang-tuwa na po, sa deal po ng US dito po sa atin. Okay? So, it goes to show lang talaga na wala talagang alam. Ito pong si Pangulong Marcos po mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong komento at pananaw ho dito mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.